ulit sa aking channel at sa aking FB page. So, panibagong araw, panibagong vlog, and I hope makatulong to sa inyong vlog na to. Ngayon, ang isi-share kong information kasi medyo may spare time tayo para makagawa ng vlog. Alam niyo, pag gumagawa ko ng vlog, medyo mahaba siya kasi, minsan, parang, paano ba sasabihin? Kasi, parang mas makakatulong dun sa mga nagpa-plan talaga na pumunta ng ibang bansa. Yung mas detalyado. And ito namang sinishare ko is based lamang sa aking experience at based dito sa, syempre nagpa-process ako ng mga employment visa. So, alam mo yun, para makatulong. At dahil dito sa vlog na to, alam nyo ba, ang dami kong natulungan. Wow, pinagmalaki. Hindi naman, marami tayong natulungang, tao na at least na hindi sila na-scam dahil dito sa mga vlog. Kaya naman minsan, alam mo yun, parang kahit ang daming inquiry na talagang nagme-message sa akin. Tinatry kong sagutin para at least makaiwas sila sa scam. So ngayon, ang topic natin is kapag pupunta ka dito sa ibang bansa, paano nga ba or saan ka ba or ano yung dapat mong gawin, paano ka mag-uumpisa para makarating dito. So ang option kasi dyan, like pagka gusto mo talagang pumunta ng ibang bansa or pumunta ng kahit saang bansa yan, kahit hindi sa United Arab Emirates, meron kang option talaga na pipiliin, saan ba yung gusto mo? Dun ka ba sa mapapamura? Or dun ka ba sa ayaw mong gumastos? Kasi may option yan, katulad dito sa UAE. Pag gusto mo talagang pumunta ng UAE, kung ayaw mo makapagastos, syempre, kapag nasa Pilipinas ka, pwede kang maghanap ng trabaho through online. So, ang case ko kasi, ang nangyari sa akin, sa situation ko, ang ginawa ko, nag-tourist ako dito. Pero, yung that time, nung 2014, so 10 years na ako dito, napakatagal ko na, no? So, by that time kasi, parang ang plan ko lang is talagang mag-tourist. Wala talaga sa plano ko yung maghanap ng work. Parang kasama ko lang talaga, yung parang nag-cross country lang kami, from Manila to Hong Kong, tas namasyal kami doon, tas from Hong Kong to Dubai, tapos kasama ko yung friend ko na papunta dito. Talagang titignan mo lang yung situation, ano bang meron dito sa UAE, ano bang specialty dito, mas okay ba dito or something na ganun. Pero hindi sa inagap mo na talagang magtatrabaho na ako nun dito. Kumbaga, since I'm a former bank employee, so inisip ko, sige, tingnan muna natin kung ano yung sitwasyon dun sa Dubai. So, by that time, noong 2014 kasi, napakadali lang maghanap ng trabaho dito. Yung company yung company talaga yung tatawag sa'yo para, parang ikaw yung mismong, sige, yanin natin yung bukas na lang, gano'n, tas pwede kang makahanap kasi 1 week lang nakahanap na ako agad ng work. Pero sa situation kasi ngayon, kung gusto mo talagang pumunta ng Dubai, kailangan pag-isipan mo talaga siya ng kumbaga 100 times kasi hindi ganun kadali yung situation dito. Kumbaga maraming gumagawa ng vlogs na sinasabing napakadaling maghanap ng trabaho dito. Sa sitwasyon ng like example, ikaw, nag-i-aim ka ng malaking sahod. Kagaya ng nasa Pilipinas ka, maganda yung position mo, maganda yung salary mo. Kasi ako, okay na yung sahod ko sa Pilipinas Parang pagpunta ko dito, syempre, naghahangad ako na mas higher dun sa salary na kinukuha ko, sa salary na kukunin ko pag nagtrabaho ako sa ibang bansa. So, ang point dun is, kung ikaw ay nasa ibang bansa, nasa Pilipinas, tapos maayos na yung sahod mo, kumbaga financially stable na, kumbaga hindi mo na yung trabaho mo is pang retirement na talaga at managerial position ka. So
you need to think about it kung magiging worth it ba to? Okay ba yung expenses mo pagdating mo dito? Magkano ba yung salary range na tina-target mo? Kasi kung meron ka talagang ini-aim na salary bracket, kung ikaw ay makikipagsapalaran dito na kung ikaw ay makikipagsapalaran dito at yung salary bracket na tina-target mo is masyado talagang mataas siya. So, you need to make sure na meron kang enough fund na pang-sustain kapag pupunta ka dito. Kasi ang situation naman dyan is, dalawa yung option mo. It's either na ayaw mong gumastos, maghanap ka na lang ng trabaho through online, dyan sa LinkedIn, sa Indeed, sa Byte, sa Monster Golf. Mag-submit ka through online, gawa ka ng CV, gawa ka ng profile, tapos submit ka online. Pero, yun nga, kapag natsempuhan ka naman talaga at maganda yung, nakahanap ka ng magandang employer, talagang lahat ng gastos na para ma-hire ka at para dalhin ka dito at direct hire talaga. As in, talagang sasagutin nila lahat yon. Pero kung wala talaga or masyadong mailap sa'yo, kasi usually mga employer, mas prefer nila yung kapag nandito ka na. Kasi mas, paano ba sasabihin? Kasi mas prefer nila yung nandito na talaga na i-hire na nasa UAE. Kasi more on less trabaho na yun sa kanila. Bukod sa malaki na yung gagastusin nila, parang less trabaho na yun sa kanila. Kasi, like example, ang pag-hire kasi sa Pilipinas, based to sa experience ko kasi kami, since PRO ako, ang ginagawa kasi, depende sa nationality. So, yung each and every nationality, merong different approach kapag nagpa-apply ng visa sa, sa Ministry of Health. So, Ministry of Human Resources and Emeritusation. Sorry, mali yung Ministry of Health. Sa MOH yun. Paano ko ba naisip yun? Kumbaga, pag nag-a-apply kasi ng visa dito, so iba-iba yung approach niya. Kapag nasa Pilipinas ka kasi, pag nag-direct hire ka sa Pilipinas, bukod sa hindi mo sila makuha kagad, yung labor contract na pag nag-direct hire ang employer dito, yung labor contract kasi, na binigay sa'yo at napa-approve yun, padadaanin mo pa yun sa Philippine Consulate. So, kailangan mo pa yung ipa-verify. So, which is matrabaho pa yun. After ng verification dito, ipapadala mo pa yun sa Pilipinas. Tapos, yung employee na hinire ng employer is kailangan niya pa dong attend ng PIDOS, yung mga may phase 1, phase 2 ata yun, tapos gagastos pa yung tao doon, like siguro abutin pa yung mga 10,000 pesos na gagastusin nila. Pero kasi kapag ang employer nag-submit na ng application, kapag ang applicant kasi is nandito na mismo sa United Arab Emirates, hindi na kailangan gawin yun. Kumbaga wala nang application pay, wala nang mga dokumento na kailangang padaanin dun sa sa Philippine Consulate at magpa-verify. Kasi ang gagawa nun is yung employee na mismo after ng process. So, ang gagawin lang is dito yung proseso ng mga documents mo at madali na. Kasi sa ibang nationality, kapag nag-hire kami, like example, ang nationality niya is Jordanian or or from Saudi or from Pakistan, from India. Alam mo, ginagawa lang naman nun dito is pagka-process namin ng employee ng labor contract, tapos pag nakuha na namin siya ng employment visa, alam mo, gagawin ko lang is isasubmit ko lang yun or isasend ko lang yun sa email ng empleyado. Tapos automatic sila dadaan na dito. Wala nang verification na gagawin sa kanila. Ganun sa ibang nationality. Pero kasi sa Pilipinas, sobrang higpit talaga. So, yun yung isa sa procedure na kung ayaw mong gumastos ng malaki is maghanap ka ng
work through online. Tapos, ang other option mo is yung magiging tourist ka dito, which is masyadong maano yung pagiging turista dito na pag tourist ka, dito ka maghahanap. Kasi, kapag magtuturist ka at dito ka maghahanap, make sure na may enough fund ka para i-sustain mo yung gastusin mo dito. Kasi, unang-una, kapag magtuturist ka dito, at ikaw ay wala talagang kamag-anak at ikaw lang talaga, kailangan mong paghandaan emotionally, physically, financially. Kasi hindi siya ganun kadali na nag-i-aim ka ng malaking sahod, tapos dinidream mo na within 1 month. Like, example lang, ang example lang to like, example lang, ini-aim mo na sahod is mga nasa 10,000 dirhams. So, imagine kung ikaw ay managerial position. So, kung ang ini-aim mong ganung sahod, meron kang mahahanap na ganung sahod at ganun sa company. Pero, you need to make sure na mag-aalat ka talaga ng time na yung pag-a-apply mo talaga is sobrang talaga, yung halos parang sagad-sagad yung pag-a-apply mo. Kasi maraming kakompetensya na pumupunta din dito. At hindi lang mga taga-Pilipinas yung napunta dito. May mga European, yung mga, alam mo yun, iba't ibang nationality na halos same din ng qualification mo. Kumbaga mataas yung qualifications or mataas yung competition pagdating sa ganun na pag malaki ang sahod na ini-aim mo. Kaya naman, kung ang aim mo is magturista, syempre, ang unang-una mong paghandaan dyan is yung pera na gagastusin mo pang sustain dito. Like, kung maghanap ka ng mga 3 months yung, yung visa mo palang magkano na yun. Siguro mga nasa 10,000. So, kaya yun, medyo paghandaan nyo yun pag pumunta kayo dito. And emotionally, syempre, dapat before kayo before kayo pumunta dito, emotionally, parang sinanay nyo yung sarili nyo na malayo sa pamilya nyo. Like, example, hindi ka naman sanay ka talaga. Like, ako nun sa situation ko, talagang hindi, kumbaga kahit paano, napaghandaan ko naman na. Kasi before ako pumunta dito, alam mo yun yung parang nag-dorm ako na, nag-dorm ako sa Guadalupe. Sa Makati kasi ako nag-work nun sa head office. Kumbaga, sa Makati. So, dahil nagpa-plan na ako talagang, kunwari, paghahandaan ko na yung parang, nakapag-dorm na ako dun siguro mga 3 or 4 months. Although, nandun pa rin yung time na talagang nami-miss ko yung family ko. Kasi pag nasa Pilipinas ka, from Guadalupe to Fairview, parang ilang oras lang yun. Pag nalulungkot ako, nami-miss ko yung mga pamangkin ko or kaya mga kapatid ko, pupuntahan ko kagad sila. Pag nandito ka na, hindi ka pwede kagad umuwi. Kasi, kailangan, meron kasing policy dito sa government na, kapag gusto mong umuwi, sagot, kapag hindi ka pa, regular, at depende pa sa kumpanya kung every 2 years or, every 2 years yung free ticket mo or every yearly ba yung ticket mo. So, kapag hindi ka pa regular, hindi ka kagad makakauwi kasi yung gastos na yon is i-shoulder mo lahat, which is napakamahal ng pamasahe from here to Pilipinas. Siguro roughly mga 2,500 to 3,000 dirham. So, imaginein mo, kapag ganun, yun yung pag-iisipan mo talaga na, magkano ba yung sinasahod ko? Enough ba? Kasi kung sumasahod ka na ng 10,000, ng mga 150,000 pesos sa Pilipinas, tapos lilipat ka dito, syempre mas malaki yung hahanapin mo, diba? Kaya, ang dun is, kailangan talaga i-flat mo yung expenses mo. So, hindi siya ganun, wag kang maging impulsive pagdating sa decision kasi napakahirap ng sitwasyon dito kapag yung binigla mo yung sarili mo tas wala ka talagang concrete plan. Kasi maraming mga kababayan dito na, alam mo yon, dahil wala silang enough fund na, like, example lang to, as in, lalo na ngayon,
ano yan, since sabi ko nga mataas yung competition, example lang to, like engineer ka sa Pilipinas, magkano yung sinasahod mo dahil nakipagsapalaran ka dito at pumunta ka dito nung wala kang sapat na pera at dahil na short na yung budget mo. So alam mo yon, minsan yung kumpanya, yung ibang company, talagang nananamantala rin sila dahil alam nilang turista ka, lalo na kapag wala kang idea kung magkano ba yung salary bracket or magkano ba yung salary range na dapat na nakukuha ng engineer. So imagine mo yung engineer, minsan ino-offeran nila dito ng mga 2,000, 2,500 or 3,500 dirhams. If you don't have any idea kung magkano yung salary market para sa engineer at wala kang budget, syempre papatusin mo yung mga ganun, 'di ba? Kaya kung talagang gusto mong pumunta dito or pumunta dito at magtuturist ka, number one na pag-ipunan mo is yung budget mo. Paano, at least kahit paano, pag naghahanap ka ng sahod na malaki, mag-i-aim ka ng sahod na malaki, ang ipunin mong pera dyan, yung budget na pang 6 months, at least 6 months. Kasi dun sa pang 6 months na yun, super safe ka na. Nandun na yung pwede kang mamili ng kumpanya, pwede kang mamili ng trabaho na gusto mo. Pero kung wala kang enough budget, hindi ka pwede mamili. Kahit gaano kataas yung, alam mo yun, minsan parang masakit isipin kahit gaano kataas yung qualifications mo or gaano ka kagaling. Tapos, naubusan ka na ng pera. Alam mo yung pagka naubos na yung fund mo, ayaw mo man tanggapin yung trabahong yun. Mapipilitan ka na lang kasi mahirapan kang i-sustain yung expenses mo dito sa Dubai. Kaya kung ganun, pag-isipan mo na kapag magtuturista ka. So hopefully ayun, masyadong mahaba yung vlog ko. Pero yun, so mag-isip ka talaga, tapos i-budget mo yung pera mo na maayos. Hanggat maaari, gumawa ka ng Excel file kasi malaking tulong yun. Kasi ako ganun ang ginawa ko. So, ayun, so far siguro yan na lang muna. Sobrang haba na nito.